usapang gulong tayo ngayon. Dahil dun sa vlog ko na nagpalit ako ng itong kanang harapang gulong, ang daming nag-comment kasi may sinabi ako dong wala naman talagang expiration ang gulong. So yung opinion na yon is ikaklaro ko lang na para sa akin. Hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Dahil para sa akin, ang gulong talaga, wala naman talagang expiration. Depende na lang kung saan nyo ini-storage yung gulong. For example, kaya naman okay lang sa akin na 2019 ang production date nito. Ito, ang ibig sabihin nito is 46-2019. Ang ibig sabihin ng 46 is weeks. Sa isang taon, meron tayong 52 weeks. O ayan, baka naman sabihin ng iba, 4 times 12 lang, 48 weeks lang dapat na meron tayo sa loob ng isang taon. Pero pag binilang nyo sa kalendaryo, maniwala kayo sa hindi, 52 weeks talaga. So, ibig sabihin noon, 46 weeks, mga month of November to yung production date nito. Kung merong dapat na expiration, dapat nakalagay used before. 'Di ba? Kung 5 years, used before 2024. Dapat nakalagay na ganoon, 'di ba? Eh dapat kung may expiration naman talaga is merong nakasulat. So ako kasi naniniwala na talagang ang gulong is wala na may expiration, lalo na kung maganda yung pagkakaparking nyo or storage. Katulad ng sasakyan ko na to, sariwa yung conduction sticker, harap likod, may vlog naman ako niyan. So naniniwala ako na nakapark siya sa covered parking. So yung sinasabi ko na 5 years to 10 years, kung may expiration, kung nakaparada siya sa labas. Kasi wear and tear yan ng init ulan, magkakaroon talaga yan ng crack, lalo na pag hindi gumugulong. Parang bahay din lang yan eh. Pag walang nakatira, madaling mabulok. Nag-aamagin, nagkakaroon ng anay. So, parang gulong din lang yan. Ako kasi, 5 years ako na influencer at endorser ng gulong. Dati, naalala ko, gumawa ako ng vlog na siyempre, para ma-promote at para mas mabilis yung sales, sinabi ko sa vlog na may expiration ng 5 years ang gulong. Tapos sinend ko sa management na ito yung aking video. Ang balik nila sa akin, Boss Vic, pwede bang paki-edit yung video, pakitanggal yung 5 years expiration dahil sa technical, wala naman talagang expiration ang gulong. Depende sa storage. So ayan. So ibig sabihin, talagang wala naman talaga. Pagdating sa technical, sa expiration ng gulong. So sumasabog naman ang gulong, depende sa paggamit. Minsan, overpressure ng hangin, lalo na pag overload yung karga. Ang gulong kasi meron yung ply, may 8 ply, 6 ply, 10 plies, depende doon sa gulong. Kung kargahan, dapat mas madaming ply. Yung ply na sinasabi ko, ayun yung alambre sa loob ng wire. Yun yung minsan napuputol or nalalagot dahil mabigat yung karga at over air pressure, yung karga ng hangin. Ang mahirap sa gulong, yung wala kayong laban kapag dito na bumukol. Kapag bumukol sa gilid, mas delikado yon. Kasi habang gumugulong yan, may tendency na pumupunta sa ilalim, tapos pag nalubak, yung pressure ng hangin, naghahanap yun ng lalabasan. Eh dahil may bukol siya dito sa gilid, yun yung sasabog. So, ito namang gulong na to, katulad ng ginagamit namin sa karera, ito ginamit ko to dati. Ayan, kikita nyo naman, kula-kulangot na. Oh. Pagdating namin sa karera, ang pressure namin yan mababa. Kumbaga dapat mas lapat na lapat yung gulong sa semento. Pero ang ginagamit naming hangin dito, nitro. Mas mahal yon. Nagkakarga kami ng 300 pesos bawat gulong, harap and likod sa motor, para kahit mainit yung labas, mas maganda yung mainit, mas makapit sa semento. Pero yung loob niya, malamig, presko, parang mentol yun sa gulong. Kalimitan sumasabog ang gulong kapag under pressure. Kapag under pressure, mas madaling uminit ang gulong, dun yung sumasabog. Dapat ang gulong nasa tamang temperature at tamang pressure, saka sa storage din. So para sa akin talaga, ang gulong is walang expiration. Kahit Google, sasabihin niya 5 years, 6 years, tapos i-extend niya ng 10 years. Hindi niya masabing diretso na may expiration talaga. Kasi nga, depende yon sa storage. Alam niyo kung bakit? Marketing strategy lang yan.